matatas at walang tabil ang tabas ng dila ni former President Rodrigo Roa Duterte kung siya ay ilalarawan mo. Sa loob ba naman guys ng humigit kumulang 6 na taon na kanyang pagsiserbisyo sa bansang Pilipinas, abay binalot ho tayong mga mamamayang Pilipino ng takot. Kung kaya't ngayon guys, ang kasamaan niya ay nare-reveal at malinaw na rin sa sikat pa ng araw na yung mga kasamaang ginawa niya noon ay unti-unti nang nare-reveal at namumulat na ho yung mga mamamayang Pilipino na bumoto sa kanya na sila ay nabudol. So ngayon, mayroon akong ipapakitang video ni former Senator Antonio Trillanes kung saan makikita mo ang history ng nakaraan. Oo, history ng kasamaan, history ng puot at sakit. At kung makikita to ng mga taong na biktima ng madugong kampanya ni Digong sa droga, ay di ko maipinta kung ano yung magiging pagmumuka nila pag nakita nila tong video na to. Okay, panoodin nyo to. Kaya may order sa release niya, shoot to kill kayo. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against, this war against the drug. Kita niyo yan guys? Malinaw no? Napakalinaw ho. Ito pa, ulitin pa natin sa inyo para ho klarado. Kaya may order sa release niya, shoot to kill kayo. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against, this war against the drug. Okay, yan. Kita nyo? May order, shoot to kill them. Ano kaya yung tingin ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga tao? Baboy? Ano yung tingin ho ni Digong? Aso? Pusa? Na kapag ayaw niya, kapag kinuha yung kanyang ulam sa kanyang hapagkainan ay kanyang titirahin? Abay ganon ho kaliit at kababaw ang tingin ni Digong sa mga tao noon. Na kapag gusto niyang ipategi, pategi, wala siyang pakialam dito sa usaping human rights law, karapatang pangtao. Bakit lahat ba ng mga taong pinasok yung lugar na yan ay mga masasama? Hindi na ba pwedeng magbago? Hindi ba pwedeng bigyan ng tsansa? Guys, hindi ko dinidefend yung mga taong yon. Oo, masama. Pero wala namang masama kung subukan nilang magbago, di ba? Kung binigyan lang sana ng second chance. Kaso wala eh. Nauso yung palit ulo. Madami akong kwentong narinig na nandito sila sa punto ng kasamaan nung nagkaroon sila ng spasyo, realization, mga asensado naman. Hindi naman din nila pinili ang pagkakataong yun. Siguro yung mga taong yun walang choices dahil dala na nga ng kahirapan. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, pag yung mga taong yan gumagamit or addict, iparealize nyo lang. Sige, ikulong nyo. Bigyan ng rehab. I-rehab. Kaso hindi eh. Buhay agad ang kapalit. Sila yung tinirada. Hindi yung mga malalaking tao. Kasi wala din naman yan sila kung hindi dahil sa mga malalaking tao. Bakit? Meron bang big fish na nahuli? Wala. Diba? Tapos ang bilis lang ng pagkakasabi ni Digong may order. Shoot to kill them. Ano yung tingin mo sa mga yan? Karne? Tapos yung iba hindi pa nga, yung iba nga hindi gumagamit, 'di ba? Tinitegi dahil nga sa maling pamamaraan, maling pronouncement, policy ni former President Rodrigo Roa Duterte. See? Tapos ano pa yung sabi niya? Ano? Wala akong pakialam sa human rights. Wala ka palang pakialam sa human rights. Abay, bakit natatakot ka na pumasok ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas?
Nung natunugan nyo na pag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok ng ICC, abay tila baga bakit nag-iba ang ihip ng hangin? Nag-iba yung tono nyo. Umabot na sa puntong mayroong pulveron, sinasakayan nyo na yung issue ng pulveron, where in fact, sabi nga ni, ang lakas niyong mag-accuse na si President Bongbong Marcos ang gumagamit ng pulveron. Pero dito sa statement ni Arturo Las Cañas, kayo itong Lord of all the drug lords of the Southern Philippines. Tapos mastermind pa itong anak mo. Napaka-manipulator nyo. Typical mindset nga guys ng mga DDS ang mag-feeling victims sa mga sitwasyong sila naman ang gumawa. 'Di ba? Nakakalungkot isipin guys na yung taong tuwang-tuwa kayo kapag nagmumura, meron palang dark humor. Kagaya din ng COA, 'di ba? Kaya hindi nga takot mag-release itong COA dahil nag-joke siya. Ano yung joke niya? Sige, patumba natin yan. Mag-kidnap tayo ng COA. Oh, as a COA reporters, sa tingin nyo matutuwa kayo sa dark jokes na yun? Talagang kakabahan na yan. Diba? Kakabahan na yan sila. Tapos yung mga engot ng mamamayang Pilipino sa tuwing nagmumura at nagjo-jokes to ng mga dark, abay tuwang-tuwa. Ngayon, tingnan nyo. See? Sinisingil na ho itong pamilya ng mga Duterte ng karma. Saludo ho, former Senator Antonio Trillanes for the expose. Yan yung video na yan. For the expose. Salamat ho, former Senator Antonio Trillanes. You earn my respect. Kahit pa noon ay tinatakpan at binubusi lang yung bunganga para hindi magsalita, abay hindi ka nagpatalo at hindi ka nagpatinag. Yan nga lang, nadali si Leila de Lima para masabi na totoo daw ho itong kampanya nila laban sa droga. Dali, 7 taon na nakakulong tapos hindi naman pala totoo yung mga accusation. Sakit nun. Nasayang ho ang humigit kumulang 7 taon na buhay ni former Senator Leila de Lima na instead na kung nasa labas siya noon, nakagawa siya ng mga panukala, nakagawa siya ng ibang mga batas, o di kaya hindi natin alam, baka nakatulong pa siya sa sambayan ng Pilipino sa mga expose. Kaso wala eh. Naurat itong si Digong. Lahat ng mga critics niya, iniisa-isa niya. Grabe. Pero ngayon, malinaw naman guys, sa sikat ng araw, na merong ginawang kasalanan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung pagbabasihan natin ang datos ng mga taong namatay noong panahon niya at yung statement ni Arturo Las Cañas. Dagdag pa natin to na wala daw siyang pakialam about dito sa usaping human rights. O ngayon, na sinisingil ka, wag mo kaming sasabihan na wala ka pa ding pakialam sa human rights. Harapin mo ang kaso mo kung totoong matapang ka. Ang tapang mo lang sa mamamayang Pilipino, pero pag sa usaping West Philippine Sea, abay parang himod-puwet ka, taga-kuskus ka ng sapatos ng China. Huwag ganon. Huwag ganon. Bad yun. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo. At magbabalik ulit para sa ating panibagong video.